Sabi nga nila, walang hindi kayang gawin ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Karamihan nga sa ilang mga magulang ay nagsasabi na gagawin nila ang halos lahat para sa kanilang anak. Tulad ng kwento natin ngayon, isang ama mula sa Russia ang gumawa ng isang bagay na masama para lamang sa kanyang anak na babae. Ito ay ang pagpatay niya sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit sa kabila ng ginawa niya, kinalala tinuring siya ng taong bayan bilang isang bayani, sa halip na isang mamamatay tao. Ano nga ba ang ginawa ni Oleg sa anak ni Slava? Bakit siya nagawang patayin ito? At anong naging dahilan bakit pa siya sinuportahan ng mga tao sa kabila ng ginawa niyang krimen? Tara, alamin natin ang istorya ng isang mamamatay tao na itinuring na isang bayani ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Vyacheslav Matrosov o kilala sa pangalang Slava ay isinilang noong 1987. Siya ay nagtatrabaho bilang isang rocket engine factory worker. Si Slava ay mayroong masayang pamilya na binubuo ng kanyang mapagmahal na asawa na si Natalia Matrosova at dalawang naggagandahang mga anak. Masasabing may payak na pamumuhay si Slava kasama ang kanyang pamilya at mayroong pinagkakatiwalaang matalik na kaibigan na nagngangalang Oleg Sviridov. Kaya sa tuwing abala ito o silang mag-asawa at kailangan ng taong mag-aalaga o magbabantay sa kanyang dalawang mga anak, si Oleg ang kanilang pinagkakatiwalaan. Noong August 25, 2021, pagkatapos ng trabaho, ang magkaibigan ni sina Oleg at Slava ay nagpasyang mag-inuman sa Russian village ng Vintay. Ang dalawa ay masaya at maayos na nagiinuman hanggang si Oleg ay nakatulog sa ibabaw ng kanilang lamesa dahil sa kalasingan. Samantala si Slava naman ay nagpatuloy sa pag-iinom dahil hindi pa naman to lasing. Napansin niya na ang telepono ni Oleg na umilaw. Kaya nagpasya siyang tingnan ito upang suriin kung bakit ito umilaw at para i-transfer na rin ang ilang larawan na nakuha nila nung gabing iyon. Habang nagbabrowse sa telepono, nakakita si Slava ng ilang nakakagambalang footage sa gallery ng telepono ng kanyang matalik na kaibigan. Ang footage na yon ay isang video ng panggagahasa ni Oleg sa kanyang 8 taong gulang na anak na babae na nung naganap ang krimen ay 6 na taong gulang pa lamang ito. Maririnig din sa video ang pagsasalita ng kaawa-awa at walang kalaban-laban na anak. Oleg, that's enough. I can't take it anymore. I want to go home. Kaya dahil sa sobrang galit, ginising ni Slava ang matalik na kaibigan upang kumprontahin ito. Ngunit sa hindi inaasahan, mabilis na nakatakas si Oleg sa lugar at sa matinding galit ni Slava. Nang makatakas si Oleg, agad namang pumunta si Slava sa pulisya upang iulat ang ginawa ng dating matalik na kaibigan sa kanyang anak. Kaya agad naman nagsimulang gumawa ng manhunt operation ang mga pulis para kay Oleg. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Slava at nagpasya siyang hanapin din si Oleg. At marahil sa tindi ng galit na nararamdaman, mas naunang nahanap ni Slava si Oleg kesa sa mga pulis. Makalipas ang 1 linggo mula nang mahanap ni Slava si Oleg, natagpuan na lamang ng mga pulis ang 32 taong gulang na si Oleg na wala ng buhay sa isang hukay. Ito ay sa isang kagubatan malapit sa Vintay Village sa Samara Region. Nang matagpuan ng bangkay, sa pagkakataon na yon, alam nila na ang gumawa ng pagpatay ay ang matalik na kaibigan nitong si Slava. Kaya naman agad na inimbitahan ng mga pulis si Slava para sa isang panayam at kusa naman itong sumama. Sa istasyon, inamin ni Slava na hinanap niya talaga ang kaibigan upang kausapin. Sa katunayan, binagyan pa niya si Oleg ng pamimilian. Ito ay ang pagpunta sa pulisya upang aminin ang kanyang ginawang pang-aabuso sa kanyang anak na babae o haharapin nito ang galit ng isang ama habang hinuhukay nito ang sariling libingan. Inamin rin ni Slava na mga panahon na yon, mayroon siyang dalang kutsilyo. Patuloy niya sa pagsasalaysay na nagkaroon umano sila ng pag-aaway na pisikal.
na kung saan sa hindi inaasahan natapilok umano siya sa isang bato at hindi niya sinasadyang masaksak si Oleg na naging sanhi ng pagkamatay nito. Gayunpaman, hindi naniwala ang mga pulis sa kanyang mga pahayag. Dahil naniniwala sila na dala ng galit, mas malamang na pinatay kaagad ni Slava si Oleg at itinago ang katawan nito sa kagubatan. Kaya inaresto nila si Slava para sa salang pagpatay kay Oleg. Samantala, habang nagsisiyasat ang mga pulis, may malungkot silang natuklasan. Dahil ang mga paratang na panggagahasa laban kay Oleg ay hindi lamang ang anak na babae ni Slava ang nakaranas. Sapagkat mula pa noong 2016, natuklasan ng pulisya sa telepono ni Oleg na may 3 pa itong ibang mga video ng panggagahasang sexual sa 3 iba pang mga bata. Ang mga batang babaeng ito ay mga nasa pagitan ng edad na 6 at 11 taong gulang. Kaya ang ilan sa mga residente ay natakot nang malaman nila kung ano ang ginawa ni Oleg sa kanilang mga anak. Ayon nga sa isa sa mga residente na palagi niyang nakikitang kasama ni Oleg ang ilang mga batang babae, ang stepdaughter ni Oleg sa kanyang kasintahan at ang nakatatandang anak na babae ni Slava, na kung saan hindi umano sumagi sa isip niya na may ibang ginagawa si Oleg sa mga batang nakita niyang kasama nito. Kaya dahil dito, ang mga residente, kasama ang ilang personalidad sa telebisyon, ay tumawag sa istasyon ng pulisya upang magsalita laban sa pag-aresto kay Slava. Ang bawat isa sa kanila ay humiling sa pulisya na huwag kasuhan si Slava ng pagpatay. Dahil kung isa sa alang-alang ang mga biktima na ginahasa, hindi lamang ang anak na babae ni Slava ang nabigyan ng hustisya, kundi ang ilang iba pang mga bata. Sabi nga ng isa, "He's not a murderer. He protected his daughter and her children too. Everyone is on his side." Matapos nito, ang ama ni Slava at iba pang mga residente ay gumawa ng isang petisyon upang mapalaya si Slava, na kung saan ang petisyon na ito ay mabilis na nakakuha ng 2,500 na pirma. Dahil para sa kanila, kapuri-puri ang ginawa ni Slava. Sapagkat batay sa batas ng Russia, ang mga pedophile ay maaari lamang magdusa o makulong sa bilangguan sa loob lamang ng 8 taon, na kung saan, ayon sa mga residente, ito ay hindi sapat upang protektahan ang kanilang mga anak. Ayon nga sa kanilang petisyon, every father would have done this, killed someone they saw abusing their child. This will be an example to everyone. Therefore, we demand understanding from the execution branch, the Ministry of Internal Affairs, and the Investigative Committee. At marami sa mga residente na nagsabing si Slava ay isang mabuting tao at ama. Kaya sa tulong marahil ng petisyon na ito, nakatanggap lang ng hatol si Slava ng 1 taon at 6 na buwan na pagkakakulong sa strict regime Russian penal colony. Kasalukuyan, wala na akong nakuhang ibang impormasyon patungkol kay Slava at sa pamilya nito. Nais ko lamang pong magtanong sa pagkakataon na ito. Sa palagay nyo, tama bang tawagin siyang bayani dahil sa ginawa niya at bakit? Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Evelyn Dominguez from Dubai, UAE, Security KS from Valenzuela, Ivy Arsubal from Dubai, UAE, Alex Manaay from Hong Kong, Hobart Jinsan Glorioso, Miss Bev, Apple Subebe from OFW in Hong Kong, at Angel. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Vyacheslav Matrosov. Ako po si G. Maraming salamat.